Patuloy na frontal system sa extreme Northern Luzon, magdudulot pa rin ng kaulapan at magdudulot pa rin ng shear line sa pagitan nito ng bandang eastern ng Luzon at Southern Luzon, magdudulot pa rin ng mga kalat-kalat na pagkulog na may ilang pagkilat at pagkulog sa bahagi pa rin ng Quezon Province at northern part ng Bicol Region. Geomagnetic field, umiiral na naman sa mundo since kaninang madaling araw at inaasahan na naman ang ilang satellite orientations at ilang minor radio blackouts. 93W, bagat medyo mataas na ang tsansang ma-dissolve, pero sa loob ng 24 oras, posible pa itong magpatuloy sa kanyang stationary invest hanggang sa susunod na 24 to 48 hour period. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, May 18, 2024. Ang oras nating voice prime ngayong umaga ay alas 10:03 na ng umaga. Umiiral ngayon ang edge ng medyo diffuse shear line sa silangang parte nito ng Eastern Luzon. At since medyo bumaba ito, kaya nagkaroon na ng diffuse shear line sa pagitan nito dahil mas mababa na kasi siya. Dulot pa rin ang patuloy ng frontal system sa extreme northern Luzon nito. So, yung medyo malamig na temperatura dito sa may kaluran, medyo naitulak niya ng pababa. Kaya yung easterlies at yung pagitan ng shear line dito o diffuse shear line ay namuo dito sa pagitan nito ng bandang Quezon Province, Isabela or Casiguran, Aurora. Extending na yan hanggang sa bahagi ng Camarines Norte. At nakakaranas sila ngayon ng mga localized thunderstorms since 2 hours ago pa at ngayong alas 10 ay patuloy pa rin na nakakaranas ng mga pagkulog at pagkidlat sa may bahagi pa rin ng Casiguran, Aurora at ilang parte ng Palanan, Isabela. So ingat po sa mga kababayan natin dyan at ingat sa mga potential o posibleng pagkakaroon ng flash floods kung sakaling tuloy-tuloy ang malakas ang pag-ulan ngayon dyan dahil umiiral ang moderate to heavy rain showers ngayon dyan. At nakikita natin sa ating dashboard pa lamang sa ating Doppler satellite imagery o Doppler radar imagery mula sa Data PD Pag-asa ay makikita natin ay hanggang ngayong alas 10 kita pa rin ang mataas na water vapor na ang kanyang color wavelength umaabot ng approximate of 10 to 20 millimeters ang rainfall velocity nito. So ingat na lamang po just in case mga folks. And so far sa lagay ng ating panahon naman ay bukod sa mga makulimlim ang medyo iiral sa bahagi na ng silangan, pero the rest ng Central Luzon, pababa ng Metro Manila, medyo katamtaman muna na may overcast and gloomy po ang medyo iiral sa atin at kaya aasahan ang medyo haze ang magiging hitsuran natin ngayong araw. At kahapon nga po, nakaranas tayo ng mga violent thunderstorms sa extreme Northern Luzon na aking pinupo sa aking Facebook page time to time. At dahil dyan ay medyo gloomy at haze po tayo ngayong umaga. So medyo may mga ilang kaulapan na umiiral. Pero kung titingnan natin sa ating live CCTV snapshots ay halos mostly cloudy po. So medyo katamtaman na may pagka-gloomy po ang ating paligid despite na medyo humid na pakiramdam at mataas na temperatura. Dahil despite na nasa 31.9 degrees Celsius pa lamang yung outside temperature namin, pero yung heat index nasa mahigit 40 degrees centigrado na kagad. So expected po ang humid ngayong umaga sa atin sa Metro Manila, pero anytime ay magiging makulimlim at mas makakaranas tayo ng medyo overcast and cloudy na may pagka-gloomy ang ating maghapon. Especially mamayang tanghali at hapon na naman at asahan na naman ang forecast na at may mga pag-ulan dahil ayon sa ating forecast and storm prediction in 3 days, kitang-kita na natiling mataas pa rin daw ang posible pa ring pag-ulan at localized thunderstorms. Sa ating current conditions mula sa ating weather station, sa lowest temperature na initala na aking weather station kaninang hating gabi, 12 o'clock, eksakto, nakapagtala kami ng lowest of 26.8 degrees Celsius. Kahapon, nanatili pa rin mainit ang aming temperatura sa Caloocan na nakaranas ng 36.6 degrees Celsius na grabe pa rin init.
kahapon ito ng hapon at 3 o'clock PM despite na nagiging makulimlim at medyo may mga pagkulog at pagkidlat sa Dakong Norte na nadetect na aking lightning detection system. Ibig sabihin, mananatiling mataas ang aming heat index kahapon na nakapagtala kami ng 51.6 degrees Celsius na kung itatabi kay Pag-asa ay nangunguna sa buong bansa dahil nga po sa pangit ang posisyon namin na halos kapareho ng elevation sa dagat. Kaya talagang mas mataas po ang aming alinsangan at heat index. Hindi kagaya sa bahagi na yan ng bandang Quezon City na talaga mataas po ang elevation. Kung tatabi naman natin sa mga heat indexes mula sa mga iba't ibang weather stations si Pag-asa, nangunguna naman sa may mga 47 degrees Celsius, ang Dagupan sa Pangasinan na may 47 degrees Celsius at may kasabayan siya gaya ng Patarman Northern Samar na may 47 degrees Celsius din. At pamangalawa na dito na may mga kung titingnan natin dito, may mga 45 degrees Celsius lamang. Wala tayong nakitaan na 46 degrees Celsius pababa. So, pumapangalawa ang Ilocos Norte sa Lawag. At dito rin sa Aparit, Cagayan. Yan, may 45 degrees Celsius. Kabilang na rin ang dyan sa Dumangas, Iloilo. Yan, na may 45 degrees Celsius din. At dito sa, yun, mukhang yun lang yata ang merong 45 degrees Celsius. And the rest, 44 degrees Celsius pababa na. Tingnan na lamang ninyo. Mula rito sa Naiya, Pasay City na 44 degrees Celsius pababa na. So, kung pagbabasyan lamang natin sa heat index ni Pag-asa ay nanguna ang Dagupan nga po sa Pangasinan at dito sa bandang Rojas, Capiz at dyan sa Katarman, Northern Samar. Hindi ko nasama yung Capiz kanina. So, tatlo po ang may 47 degrees Celsius. So, tingnan na naman ninyo yung full details dahil marami-rami rin ang nakapagdanas ng mataas na heat index kahapon. Samantala sa ating PH streams in past 24 hours, nangunguna naman sa napakatinding air temperature ang Ambulong na nasa 37.4 degrees Celsius. So halos pumangalawa lamang kami sa Caloocan na may 36.6 degrees Celsius. Sa Baguio City naman, almost stationary lamang na lowest temperature sa kanila na 17.6 degrees Celsius. Pero pagdating sa Inulan, wow, nangunguna po ang Pag-asa Office sa Quezon City at kahit hindi na natin silipin ang mga balita, ay inasahan nakaranas sila ng grabing baha lalo na dyan sa parte ng Quezon City dahil dating taga Quezon City ako, alam po kagad kung ano yung mga lugar na binabaha dyan. Especially sa Kamuning, Tomas Morato, Timog, yan, lulubog kagad yan ang baha kapag kaganitong bigla ang buhos ng ulan sa Quezon City. Sigurado yan at abot bewang ang lalim dyan nung bumuhos ang ulan kahapon. At kung titingnan natin sa total precipitation mula sa ating PH streams, nanguna ang Science Garden, yung Pag-asa Office, na grabe na halos torrential rain yung velocity ng ulan sa kanila. Pero heavy rain showers to violent ang naging total rainfall sa kanila na total of 121 millimeters na grabe na violent on almost torrential rainfall na naranasan sa kanila. So bigla ang buhos nga po at gaya ng ating report kahapon ay expected po na bigla ang bubuhos ang ulan na magdudulot nga po ng ilang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. At nangyari nga po ang ating analysis, di ba? Kung i-recall ninyo yung aking report ng nakarang araw, sinabi ko na po yan na kapag nagkaroon tayo ng mga localized thunderstorms, typically, pag biglang buhos yan sa Metro Manila, baha kaagad ang mararanasan. At nangyari nga po yan sa Quezon City. At pinangunahan nga po sa pinangmataas na ilulan ang Science Garden sa Quezon City o Pag-asa Office. Sa amin sa Caloocan, ay nakapagtala lamang kami ng 0.6 mm lamang na drizzle. Dahil nga po, kung titingnan ninyo yung report ko kahapon, halos yung daloy lamang ng water vapor ay tumawid lamang sa may bandang Quezon City at bandang Cavite. Hindi kami inabutan masyado ng mataas na water vapor. Kaya yung daloy ng ulan na bumubuhos, hindi po nagpag-abot. Typically, hanggang dyan lamang sa may bandang Valenzuela lamang at Norte. At dyan naman sa silangan bandang Quezon City lamang hanggang dyan sa pababa ng Cavite. So medyo hindi kami napag-abot. Nakaramdam lamang kami ng medyo drizzle rain lamang. Kaya nakapagtala lamang kami kahapon ng 0.6 mm. So sa loob ng isang linggo,
12.9 mm lamang ang naging total rainfall. So malas-malas talaga. Yan po ang side effect talaga na kapag ikaw ay nakatira sa nasa ocean elevation lamang o halos ka-level ng dagat pagdating sa elevation. Typically, yung lugar namin, mostly nag-e-evaporate ang mga tubig. Tapos, bumubuhos yan kalimitan kapag ka mga matataas ang altitude location. Gaya na lamang ng Quezon City, ilang bahagi ng northern part ng Luzon na may matataas na altitude. Sa amin, typically, most of water vapor ang nararamdaman sa amin. Nagwa-water vapor sa amin. Then, bumubuhos sa Karatig. Gaya na lamang ng Quezon City. So, ganun po ang nangyayari kapag yung elevation halos kapantay ng dagat. Sa ating outside, relative humidity naman, so far, nasa 71%. So, kapag tumaas ang ating temperatura, alam na natin ay alinsangan na malagkit-lagkit na naman ang ating mararamdaman ngayong umaga hanggang tanghali at tumataas ito ng 1% since last hour. Nanatiling medyo mababa o bumababa slowly yung atmospheric pressure natin at sa ngayon ay nasa 1,000 hectopascals ito. At kapag umabot ng 1,007 hectopascals yan, panigurado, localized thunderstorms na naman yan. So, take note yan mga folks. Sa ito low tide status ay pa-low tide pa lamang tayo at may 1 hours and 50 minutes pa po to maximum low tide o 11:59 AM. So, medyo layo-layo po muna sa mga gusto pa rin fish harvest sa Pangpang na Manila Bay. Di mababaw po ang karagatan ngayon dyan. Layo-layo po muna kayo sa may bandang West Philippine Sea. Nasa moderate din ang ating air quality, so medyo hindi maganda ang ating air concentration at 65 index o 18.98 micrograms per cubic meter po, in particulate matter 2.5, kaya magmas po tayo lalo sa mga sensitibong mga baga. Alam na po natin ang gagawin. Sa ating almanac naman, sumikat ng haring araw at kaninang 5:27 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:17 PM. At sa ating 74%, illuminated waxing gibbous na po nung liwanag ng buwan ay sisikat naman ito. O sisikat naman ito mga 2:02 PM na po ng hapon. At kinabukasan na ng madaling araw ng 2:22 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook for Saturday and Sunday, ngayong araw po yun, bukas ay nasaan nga po, gaya kahapon, ay patuloy pa rin makakaranas sa mga localized thunderstorms na naglalaro sa 100% chance ng pag-ulan. So, kung hindi man, inuulit ko, kung hindi man eksakto sa Caloocan, dito sa amin babagsak ang pag-ulan, ay posible pa rin mangyari is katabing Karatig Metro Manila o Karatig Caloocan ang uulanin gaya kahapon, tulad na lamang ng Quezon City at ang bahagi ng Valenzuela o pataas ng bandang Bulacan o sa katimugan naman bandang Cavite, pababa na yun ang bandang Calabarzon sa Laguna o ng Batangas. At dyan naman sa silangan, ayun nga po, mula sa Quezon City, damay na ang Taytay Rizal, yan, Antipolo, all the way, papasok na yun ang bandang Quezon Province nga po. At yun po ang posibleng mangyari kung hindi pumasok yung 100% sa amin. Or maaaring makaranas lamang kami ng mga drizzle rains na naman gaya kahapon. So, yun lamang ang inaasahan nating forecast ngayong araw. Pero malinaw na 100% chance daw na uulanin dito sa atin sa Metro Manila. Bukas naman ng linggo, ganon din, pero nasa 90% ang chance na pag-ulan, 90 to 94%. Magiging partly cloudy ang ating maghapon at asahan na naman ang mga localized thunderstorms pa rin ang iiral. Ayon sa lowest temperature expected natin ngayong araw hanggang bukas, naglalaro sa 35 degrees Celsius. And lowest temperature expected naman ay nasa 27 to 28 degrees Celsius. At patuloy pa rin ang ating eastern list na umiiral ayon sa ating local weather advisory. Balikan naman natin yung space weather status dahil meron nga po tayong nakataas na expert flux na naman na N7.2 at geomagnetic field na naka-minor G1 geomagnetic storm at 5.33. So, reviewin natin kung anong oras ito naganap at yung ating Philippine time issue ay kaninang 7:01 AM po na nag-trigger yung geomagnetic KP index of 6 ang inaasahan. Pero nasa forecast po to, yung extended warning niya. So, expected daw na aabot pa raw ng KP index of 6 at mataas ang persistence nito. At gaya-gaya ng inaasahan natin kapag medyo magnetic storm tayo na umiiral, kung sisilipin natin, kasalukuyan ay kanina mula sa minor, ayan, to moderate, yan, G1 to, ayan, nagkaroon pa ng moderate, then nagkaroon po ng G1 kanina.
So, kaninang madaling araw, 2 o'clock AM, nag-KP6 index ito at kaninang 5 o'clock AM ay bumaba ito sa 5.53 which is G1 minor po. So, totoo nga po nangyari, nagkaroon ng triggering ng KP index at ngayong 7:01 lamang ito naramdaman sa mundo at yung persistence niya mataas na. At expected natin na naman yung forward ng positioning ng ating geomagnetic latitude ay nasa 55 degrees ang aabuti na naman. So expected ang mga ilang minor induced current, so mga pag-adjust na naman sa ating mga power grids, high latitude power systems na makakaranas na naman ng mga medyo false alarms. Sa outer space naman, yung mga satellite disorientation, mararanasan na naman, magkakaroon ng medyo delay sa data feed mula sa mga geostationary satellites, lalo na sa ginagamit sa pag-monitor ng weather. Medyo madidelay ng bahagya ang transmission, magkakaroon ng medyo irregularities, magkakaroon ng low drag sa orbit, posible pa rin yan sa mga satellite. So parang madadrag yung rotational ng mga satellites natin ng mas mababa sa low orbit. So expected yan mga folks. At yung ating HF frequency, magkakaroon na naman ng mga radio propagations na medyo mababa sa mga higher latitude. At kung titingnan natin, expected na mababa yan between 20 to 80 meters na naman mga folks. And expected and northern and southern lights na naman. So yung ating aurora borealis, magkakaroon na naman mga ilang probability at least 50 to 60%. At makikita natin dito sa may southern hemispheral map, sa southern Australis, makikita natin at least 50%. Pero hindi gaya sa northern borealis, hindi masyadong mataas. At least mababa lamang at 10% to 15% lamang. So at least makakaranas ng mga minor geomagnetic field and expected na maapektuhan sa ngayon ang Mid-Pacific at Southeast Asia. Bagamat yung highest frequency affected ay naglalaro lamang sa hanggang 10 to 14 o 15% lamang. So medyo mabababa pero medyo mararamdaman pa rin yan at least yung solar flare propagation na 62%. So take note yan mga folks ha. Well, dahil pa rin sa despite na wala na yung AR-T664 na napakalawak na sunspots, ito namang yung AR-3679, AR-3674 na medyo nakatutok at yung cluster ng AR-3685 medyo tumututok na naman sa direksyon ng Earth. So medyo yung mga plasma na maaaring di-release nito kahit na maliliit, at least medyo mararamdaman pa rin dito sa mundo. So magkakaroon pa rin tayo at least mga minor o moderate na mga geomagnetic activities at mga ilang solar flares pa rin. Dahil pumipitik pa rin sa, umaabot pa rin sa M category o R2 yung ating mga solar flare. At so far, yung photon flux ay medyo kumakalma na, dahan-dahan na siya na kumakalma. Hindi gaya ng isang araw. Tumaas yung 10 mega electron volts na photon flux units nito ng isang araw. At least ngayon, medyo kumakalma na siya ngayon. So yung ating magnetosphere ay medyo disrupted na naman, kababangga na naman ng geomagnetic field nito. So expected po yan mga folks na medyo distorted na naman ang ating horizontal parallel o H-parallel maging ng earthward ng nano Tesla values. So pinaka-distorted natin, kung titingnan natin dito, ay pagbabasihan ay pinaka-distorted o highest distorted, maabot ng 87 nano Tesla. So, take note yan mga folks ha. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin gamit ang infrared dust, which is, ito yung correspond na makikita natin yung matataas na, makakapal pa rin na kaulapan na may mga dalang matataas na water vapor. At kung titingnan natin dito, sa infrared dust, ay makapal po ang kaulapan dito sa bahagi nga po na silangan ng Luzon hanggang sa bahagi ng Camarines Norte. Yan, kung bibilugan natin dyan. At yan yung diffuse shear line po. At kaya natin sinasabing ng diffuse shear line dahil mas mababa na kasi siya. Nasa parte na ito ng bandang Southern Luzon area. Di gaya ng mga nakarang araw, sa may bandang extreme Northern Luzon lang yung frontal system. Kaya frontal system lang ang maaari nating masabi. Ngayon, mas bumaba kasi, na-push. Bahagyang na-push po yung flow na ito ng frontal system sa itaas. Yan, yung daloy kasi ng frontal system. Nangyari, yung lamig na hangin sa bahagi nito ay naitulak ng bahagya.
yung portion na ito ng salubungan ng mainit at malamig sa pagitan nito ng Isla Leyte na sumasalubong sa silangan ng bansa. So nagkaroon ng pamumuo dito ng diffuse shear line. Yung diffuse shear line na yan, nagdudulot po ng makakapal na kaulapan at kitang-kita naman ninyo at expected ang mga localized thunderstorms at mga moderate and some heavy rain showers. Bakit some heavy rain showers? Dahil kung sisilipin natin, mga clusterized po na heavy rain potential ang nakikita natin dyan sa bahagi ng Kasiguran Aurora, ilang parte ng Palanan Isabela, pababa ng Baler, at the rest ng Atimonan hanggang dyan sa bahagi nga po ng Camarines Norte. Parte na po yan ng Bicol region. So ingat po mga folks, dahil posible kayong magkaroon ng mga flash floods din at ingat sa mga localized thunderstorms. Typically, yung mga areas na yun sa karagatan. So yung mga mangingisda natin dyan, ingat po. At kung maaari, medyo tumabi-tabi muna habang umiibayo ang malakas na ito. Unless na lamang kung palakasan na lamang ng loob sa ating mga mangingisda, ingat na lamang po mga folks. At kung titingnan natin ulit ang bahagi ng Northern Luzon, extreme Northern Luzon, patuloy pa rin umiiral ng yung ilang frontal system nito, Leopon, yung salubungan pa rin ng mainit at malamig dito ay magdudulot pa rin ng mga kalat-kalat na mga kaulapan at mga ilang moderate and some heavy rain showers, lalo na sa Batanes Group of Islands. And anytime nitong mamayang hapon, makakaranas na naman ng mga scattered na mga localized thunderstorms ang kanlurang bahagi ng Ilocos Norte, nilang bahagi ng Pangasinan at Zambales. So, biwari na lamang po mamaya, lalo na mamayang hapon ha. Sa ngayon, medyo katamtaman ang umiiral sa kalupaan na ito ng Northern Luzon. So, medyo makulimlim at medyo mga ilang party cloudy ang medyo iiral sa atin. Pero sa ngayon, medyo nakakasilip pa rin ang haring araw dahil kung titingnan natin ang infrared TRM, hindi pa masyado nakaka-penetrate ang makakapal na kaulapan nito sa kalupaan ng Northern Luzon. So medyo maaraw po muna sa inyo at medyo humid ang iiral pero maya-maya magiging part nito mostly cloudy naman at unti-unti na naman kayong uulanin mga folks. So magdala na naman na pananggalang kundi sa tinding sikat ng araw kundi sa mga biglaan na namang localized thunderstorms na may kasamang malalasang pag-ulan lalo na sa hapon. At mula sa Central Luzon, pababa na yan ang bandang Angeles, Pampanga at Bulacan na naman. Sa ngayon ay medyo maaraw muna pero expected maya-maya ay makakaranas na naman kayo. Dahil matataas po ang percentage ng mga localized thunderstorms sa buong bahagi ng Luzon na lumalagpas po ng 60% to 100% chance. So sa ngayon, kahit na inaaraw kayo ngayon dyan sa kalupaan ng Cordillera Administrative Region, ilang bahagi ng Tugigaraw, sa Tabuk, lalo na sa bahagi ng Banawe, yan, Trinidad, at ilang areas ng Baguio City, pababa na yan ng bandang Nueva Ecija, San Jose, at Sayan City Muñoz, medyo maaraw muna. Pero maya-maya, magiging gloomy po tayo dyan, at unti-unti makakaranas na naman tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan at ilang moderate and some heavy rain showers. So, medyo magiging magulo po ang magiging pag-ulan ninyo dyan ha. Dahil yung scattering ng mga kaulapan ay hindi pa masyado nagpe-penetrate sa landmass ng Northern Luzon. So expected po yan mga folks. Pero expected mataas po ang forecast daw na uulanin pa rin dyan. At kung gagamitin natin Himawari 8 ay kasalukuyan, inuulan pa rin ang parte ng Polillo Island at ilang bahagi ng Camarines Norte. Kasama na ang Santa Elena, Paracole, Labo, Daet, Camarines Norte, Basud, pababa ng Sipokot, Siruma, at maaaring nakiging maulap ang parte ng Naga hanggang dyan sa may bandang Iriga at expected din ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog din. Pero mula nga po dito sa may bandang Central Luzon, pababa ng Malabacat, Pampanga, Angeles, maaraw muna pero asahan ang partly cloudy to mostly cloudy maya-mayang konti papasok ng Metro Manila. So medyo gloomy pa rin ang medyo iiral sa ating sa paligid. So medyo gloomy at medyo haze ang magiging paligid natin ngayon ha. So, anytime expected ang mga localized thunderstorms sa landmass ng Luzon. Una mo nang mararamdaman yan ng mga taga Ilocos Norte, lalo na sa bahagi ng Pagudpod, Lawag, Kabuyaw, sa Maybigan, lalo na dyan sa parte ng Bangged ng Cordillera Administrative Region, yung area na yan, ay asahan na naman ang mga localized thunderstorms ha. At dyan sa bahagi ng Mount Pulag, San Fernando, La Union, yan, maya-maya po yan, mararamdaman na naman ninyo. At the rest, sa may bahagi ng Zambales, sa iba, pababa na yan ng Olongapo at Balanga. Sa Bataan, ay partly cloudy to mostly cloudy yung iira sa inyo dyan. Sa ngayon, medyo gloomy pa lamang.
Pero anytime, mamaya-maya ay makakaranas din kayo ng mga localized thunderstorms sa hapon. Anyway, papasok na yan ang bahagi ng Metro Manila. Despite na overcast and gloomy tayo, expected nakataas din ang forecast natin. Ayon sa forecast na uulanin tayo lalo na sa hapon na may kasama pa ring localized thunderstorms. So take note yan sa mga kababayan natin sa bandang Quezon City at Makati. Ilang bahagi naman Mandaluyong ha. Expected yan. Huwag tayong kakampante na medyo maaraw ngayong umaga at tanghali dahil maya-maya ay makakaranas na naman kayo gaya kahapon ng mga localized thunderstorms. At pababa naman ng bandang south part ng Manila, wala dyan sa bahagi ng Bacoor, pababa na yan ng Dasmariñas, medyo haze din na makikita niyo sa paligid, pero expected din may mayang konti, lalo na sa hapon o sa gabi ay localized thunderstorms na naman ang iiral. And the rest ng Calabarzon ay magiging partly cloudy din ang iiral at asahan din ng mga localized thunderstorms sa hapon o sa gabi. At nabanggit na natin ang buong bahagi na yan ng Camarines Norte at silang parte ng Quezon Province at ilang parte ng Bicol Region. So asahan na mga ilang parte cloudy ang iiral, extended na yan mula sa Iriga hanggang dyan sa may bandang Ginabatan, Legazpi City at ilang areas ng Caramoan, dyan sa may kandang Catanduanes at ilang parte ng dyan sa may bandang Sorsogon. Bagamat mas maaraw ang medyo umiiral sa Sorsogon at matnog, pero mataas din ang forecast na may mga isolated rain showers din daw na may mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkinat at pagkulog. And the rest ng Southern Luzon, magiging partly cloudy din ng iiral, lalo na sa bahagi ng Boyas Island at bandang San Andres, Patawid, medyo partly to mostly cloudy din ang iiral. So may mga tsansa na mga isolated rain showers, kabilang na ang Marinduque at silangan ng Mindoro. Pero manguna ang maalinsangan sa bahagi ng Mimaropa area. Yan, despite na may mga partly cloudy, medyo mainit at maalinsangan pa rin ang iiral sa inyo dyan. The rest ng buong Coron, Palawan, El Nido, pababa na yan Puerto Princesa. Magiging partly to mostly cloudy lamang ang ilang parte nito ng Aborlan, Sofronio Espanola, hanggang Brooks Point. So medyo magiging partly cloudy ang iiral sa inyo dyan. So medyo haze din. At may forecast po kayo, at least pero mababa, na 35% siya sa ulanin. Kung pumasok man yan, ay typically light rain showers ang iiral. Pero the rest ng Visayas area at Northern Mindanao, makakaranas kayo ng katamtaman, maaraw at maalinsangang panahon. At dahil pa rin sa patuloy na umiiral na isdalis natin sa silangan ng bansa, so medyo humid pa rin ang iiral sa silangan ng Visayas at the rest ng Leyte. Pero mula Central Visayas hanggang West portion sa Visayas, magiging mataas po ang inyong air temperature dyan. Maaraw at grabe rin ang alinsangan. So wag po masyadong magbibilag sa tinding sikat ng araw, pero may mga forecast po at scattered po ang mga isolated rain showers daw na iiral pagsapit daw ng hapon o ng gabi. Gaya na lang sa may parte ng Bohol, Siquijor na naka-forecast din daw dyan at ilang parte ng Iloilo sa hapon o sa gabi. So ngayon, pansamantala ay magiging maalinsangan muna kayo dyan, maaraw at maalinsangan. Hindi natin masyado isa-isahin dahil halos buong mga kalupaan ng Visayas ay makakaranas ng maaraw at maalinsangang panahon. Kabilang na ang northern part ng Mindanao mula sa Surigao del Norte, Butuan at hanggang Cagayan de Oro, papasok na ng bandang Iligan o Sami City at dyan sa may bahagi ng Zamboanga del Norte. Mula Dapitan hanggang Liloy. So medyo maaraw at maalinsangan tayo dyan. And the rest naman ng Zamboanga del Sur, magiging partly cloudy ang iiral. So medyo may mga ilang kalat-kat na pag-ulan, may ilang pagkilat at pagkulog. Diyan sa may bandang Zamboanga City, Isla ng Basilan at Tulusulo. At dito naman sa may parteng short sa Jen, kasama ang Cotabato, pababa na yan ang Takurong hanggang General Santos City. Partly to mostly cloudy din ang medyo iiral sa inyo dyan at mga ilang kalat-kalat na ilang moderate and clusterized na mga heavy rain showers. Especially dito sa may bandang Cotabato, yan, Datu, Blasin, Suwat, hanggang dyan sa may bandang Calamansing. Nakakaranas kayo ng mga ilang moderate and maliitang heavy rain showers. So magdala po ng pananggalang sa ulan at ingat na naman kung sakaling biglang magkaroon ng flash floods. And the rest ng bandang Coronadal nga po at General Santos, partly tumusunod kaudilan din iiral at pinagsamang humid ang iiral. Pagpasok dito sa may bandang Davao Oriental ay magiging partly cloudy lang din at maalinsangan din ang iiral, especially dyan sa bandang Panabo, kabilang na ang sentro ng Mindanao sa Bukidnon, Valencia, Maramag hanggang Quezon at Malay-Balay Bukidnon, and the rest ng Davao de Oro mula Compostela Valley pababa ng Governor Generoso. Pataas naman ng Surigao del Sur,
ang Surigao del Norte, katamtaman, at medyo klaro po ang himpapawid natin dyan, kaya expected ang mataas na temperatura at humid na iiral. So, ang chance ng pag-ulan pa rin dyan, at least nasa 30%, lalo na sa hapon sa gabi, expected pa rin na magiging maghapon ay maaraw at palinsangan ang iiral. Sa nabanggit ko nga po, mula sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, at ilang areas ng Compostela Valley at portions ng central ng Mindanao area. So, take note yung mga folks, hindi gaya sa kanluran ng Mindanao, medyo maulap at nakakaranas sila ng mga kalat-kalat at pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog. Samantala, kamustahin muna natin ulit si 90TW bagamat wala pa ring changes sa kanyang central wind speed at nanatiling stationary ang kanyang central air pressure. So, hindi pa rin natin masasabi o very uncertain kung ito ay tuluyang mag-dissolve. Bagamat more than 48 hours na po kasi siya o halos more than 50 hours na po siyang stationary, maaaring anytime ay may dissolve na rin po ito. Tingnan na lamang natin kung tumaas o aantay na lamang natin kung tumaas itong ating central air pressure dito si 90TW. At kapag tumaas na yan, ay dyan pa lamang natin masasabi na tuluyan na itong magdi-dissolve anytime. Pero sa ngayon, dahil nasa stationary, 1,500 hectopascals pa lamang ito, ay nanatiling uncertain kung ito ay tuluyang madi-dissolve. Bagamat napakaliit ang chance na maging bagyo, so manatili siyang babantayin pa rin at mahigit sa 2,000 km pa lamang din ang posisyon nito sa labas ng ating PAR sa silangan ng Mindanao sa labas ng PAR. So, manatili nating babantayin ito hanggat hindi tumataas ang kanyang central air pressure, may mga maliliit o may mga posible pa rin chances na ito ay mag-rapid intensification. Or kapag tumaas naman yan, ay doon pa lang natin posible na masasabi na unti-unti itong madi-dissolve anytime. Dahil halos mahigit 50 hours na at hindi pa rin nagkaroon ng improved circulation yung kanyang alof. At medyo humihina na rin yung kanyang vertical alof dahil inuulit ko, yung presence nga po ng range of high pressure area sa area nito mula sa eastern part ng Japan na nag-expand dito na kumukontra po sa circulation nitong si 93W. Kung titingnan natin, kung i-review natin yung southwest quadrant, malakas po ang circulation. Pero pagdating sa northeast quadrant, nasasampal o nahaharang po ng range of high pressure area. So, imbis na magtutuloy-tuloy siyang mag-circulate at pumulido ang kanyang sirkulasyon, ay napipigilan po ng high pressure area. So, imbis na magtuloy-tuloy siya, nauunsami po yung pagbubuo niya. Kaya ganun po ang nangyayari. Kaya ilang beses na pong invest ang namamata natin mula kay 90W hanggang 90TW ay maaaring ganun din ang kahihinatnan nitong si 93W. So, maaaring sa loob ng 24 oras o susunod na 24 oras, maaaring yung mga ibang weather agencies gaya ng Japan Meteorological Agency, i-consider na yan as prospected o invest low pressure area. Pero dahil mataas ang central air pressure, malamang ay trough lamang ito sa kanila. At walang nakikitaan na magiging intensified o magiging isang ganap na bagyo ito. At yung mga nagsasabi na yung mga forecast, extended forecast na lalapit ito ng Luzon, sa ngayon ay wag po munang paniwalaan yan. Inuulit ko, computer simulation pa lamang yan at wala pa po sa real time o hindi pa po siya nasa katotohanan. Anyway, kung titingnan natin yung global assessment o tropical cyclone assessment monitoring natin at kung titingnan natin dito ay natiling medyo mataas pa rin yung kanyang anomaly pero very scattered na nga po kasi siya o medyo sabog na. Dahil nga po sa epekto ng range of high pressure area dito, hindi niya nagagawang maging pulido na sirkulasyon. Sumasabog siya every time na yung sirkulasyon umaangat dito sa may bandang north-east quadrant. So, alam niyo na yung pattern. Kapag kada ikot, may humaharang sa kanya. So, imbis na pumupulido yung ikot niya, para siyang trompo na natatamaan ng daliri. Tapos nadidisorient yung sirkulasyon niya. Ganon po yung pinaka-layman's term niya. Kaya bumababa yung succession niya na maging isang ganap na bagyo. At kung titingnan naman natin sa ating global spectral model, ay nanatiling medyo may circulation siya. Pero nanatiling very shallow ito at napaka-indeterrent na ito'y maging isang ganap na bagyo nga. At pagpasok nga niya ng PAR, kung pagbabase natin dito sa extended ng forecast, approximately nga po, nabanggit natin kahapon, mga May 22 to May 2023, May 22 to May 23, 2024, inaasahan daw na papasok ng PAR according dito sa simulation.
Pero maaaring isa na lamang itong trough o shallow trough na magpapaulan nga po sa bahagi nga po ito ng southeast ng Mindanao area. So, kung ma-dissolve man yan, ay magiging trough na lamang yan na magpapaulan sa silangan o southeast ng Mindanao na lamang at hindi isang active na bagyo na. At kung titingnan natin, yung mean sea level pressure niya ay naglalaro pa rin sa 1,008 hectopascals pa rin ito. So, maaaring itaas yan ni Japan Meteorological Agency sa susunod na 24 oras as active na invest lamang mahinang sirkulasyon o trough na nasa 1,008 hectopascals. So, yun lamang ang magiging obserbasyon niya. Pero yung magiging ganap na bagyo ay sa ngayon, napakaliit pa lamang talaga. At kung titingnan natin sa mga computer models natin, ay wala pa rin pinapakitang significant na aggression kay GFS. Ganon din kay ECMWF, wala, trough lamang ang nakikita natin dito na magpapaulan sa bahagi ng Mindanao. Pero pag kay NAVGEM naman ay makikita natin ay mukhang tinanggal na ni NAVGEM yung pagiging aggressive forecast niya kay 93W. Yan, hindi na natin nakikitaan na ito ay naging isang active low pressure area at naging bagyo. Ayan, kahapon, di ba, may forecast si NAVGEM na magiging bagyo siya at kikilos nga daw ito pag ganyan, di ba? Kikilos yan pag ganyan. Lalapit daw din sa may bandang northeast Luzon, di ba? O, di ba? Yun yung kahapon. Ngayon, wala na, Ibig sabihin ay maaaring nga po talagang ma-dissolve na lamang itong C93W. So, kapag nangyari yun, ito na ang ika-apat na invest na nalusaw ng high pressure area nito sa may silangan pa rin ng Japan. Napakalakas kasi, 1,024, 1,025 hectopascals yung high pressure area dito. Kahit anong low pressure area, hindi talaga kakayanin na maging isang bagyo yan kapag ganyang kataas o kabigat yung high pressure area. Yan, kung sakaling wala yan, yung high pressure area na yan sa silangan ng Japan, typically magiging bagyo talaga si 93W, anumang low pressure na mabuo dyan. Pero dahil nag-i-interrupt itong si high pressure area dito, yung range of high pressure area na nag-i-influence dito sa ibaba ay kumukontra po talaga sa anumang Coriolis circulation ng anumang low pressure area. So, yun po ang analysis natin ngayon at wala tayong nakikitaan. Maniban na lamang sa ibang agencies kay GEM na nanatiling medyo aggressive pa ang pinapakita na sirkulasyon nito. So, yun na po. At napakaliit pa rin ang tsansa na maging active na bagyo. Sa pag-alon naman, kalmado naman ang ating karagatan. So, wala po tayong magiging komento dyan. Dire-diretso lamang tayo mga folks. Ingat na lamang sa mahangin na istalis dahil mainit po at asahan ang mga localized thunderstorms, lalo na sa Northeast Luzon, yung mga manginsta natin dyan. Lalo na sa hapon o sa gabi, medyo magkakaroon ng mga ilang violent o moderate o violent thunderstorms na nasa bahagi nito ng Aurora o Quezon Province. Malakas-lakas po ang mga localized thunderstorms yan. So, ingat na lamang sa mga mangingista natin, mga po. Sa ulat lindol, kung titingnan naman natin, ay mga ilang maliitan lamang na mga minor earthquakes ang nakadetect ng aking seismometer dito sa Caloocan. At so far, wala man tayong nakikitaan na malalakasan na paglindol above 6.0 at least. Paging 5.0 man lang na medyo malakas na pagyanig. At kung titingnan naman natin sa data feed ni PBOX, from 12 a.m. ngayong araw ay makikita natin may naitalang isang magnitude 4.0 pataas which is naganap kaninang 5:45 a.m. dyan sa may bandang southeast ng Governor Hinoroso. Lalim niyan, medyo malalim at 111 kilometers, magnitude 4.5 po ito, southeast ng Governor Hinoroso, Davao Oriental. At 5:45 a.m. po ito naganap. So, isa lamang ang naitala natin na magnitude 4.0 since kaninang ating gabi. So, and the rest, wala namang nadagdagan dito so far. At medyo kakaunti pa lamang yung magnitude 2.0 pataas na naitala dito ayon sa ating monitoring. At kung titingnan naman natin kung nakakailang total earthquakes na po tayo base sa ating historical hanggang sa ngayong araw na nagre-report ako ngayon, kung nadagdagan na o aabot na ba ng 700 total earthquakes. Yes, almost 700 na at nasa total of 696 total earthquakes na po tayo. Unulit ko, magnitude 2.0 po ang starting niyan, pataas Hindi ko na sinama ang magnitude 1.0, between 1.0 to 2.0 dahil sinasabi ko nga po, yan ay may tuturing ko lamang isang mga local
o silent earthquakes na lamang. So hindi na natin isinasama yan, naka-filter po yan. So between magnitude 2.0 pataas, naka-total of 696 earthquakes na po tayo. Mukhang mabilis ha. At kung titingnan naman natin dito ay nasa 670 dito is magnitude 2.0 pataas. 23 dito ay magnitude 4.0 pataas. At wala naman so far, awa ng Diyos ay wala namang nadagdagan pa rin sa ating magnitude 5.0 pataas. Nanatiling tatlo pa rin ang ating magnitude 5.0 pataas. At kung matatapos ang month of May na nanatiling tatlo lamang ang ating magnitude 5.0 ay may tuturing na itong pinakakaunti na magnitude 5.0 ngayong taon siguro. Hopefully, sa mga susunod na buwan, mga June, July, August, hopefully, kung maaari, wala na lamang na mga ganyang kalalakas na mga paglindol para safe po ang ating bansa. Siyempre, ayaw naman natin ihiling na magkaroon pa ng mas malalakas na paglindol, no? Dahil po, very destructive naman. At yun ang hinihiling natin na sana hindi magkaroon ng malalakas ang paglindol. Pero dahil Mother Nature yan, at talagang hindi mapipigilan ang paggalaw ng ating Philippine plate, hindi natin may iwasan na sa susunod na buwan, posibleng magkaroon tayo ng mas maraming mga magnitude 5.0 pataas. Depende na lamang yun mga folks. So medyo ingat na lamang at medyo pagdasal lamang natin ang lagi nating kaligtasan just in case. Kasi hindi naman natin mapipigilan talaga yan At hindi natin accurate na mapepredict kung kailan magaganap. Ang magagawa lamang natin sa ngayon ay mabibilang natin kung ilan ang mga malalakas na mga paglindol sa mga mahihinang paglindol kada buwan. So sa status naman ng ating dam levels, gaya na lamang ni Angat Dam mula kahapon sa 181.59 meters, ngayon ay nasa 181.20 meters na lamang ito. So patuloy pa rin ang pagbaba ni Angat Dam o pagdaos-dos. Negative 3.57 na po ang very critical na kakulangan sa kanya. So 3.57 meters na po ang nawala sa kanya mula sa pagiging critical level niya. Very sobrang critical na po at kung tuloy-tuloy yan, maaring matuyot na po yung pinaka-dam area ni Angat Dam. So tingnan natin kung anong magiging desisyon na ng ating local government nito. Dahil kung titingnan ninyo sa vicinity ng Angat Dam, makikita na po yung pinaka-ilalim niyan. Kung sisilipin nyo, kita na ninyo at napakababaw na nang makikita ninyo dyan. So, yun po ang magiging sitwasyon dyan. Tingnan natin kung anong magaganap. At yun nga po, nagtaas na nga po ng karagdagang bill sa ating mga nawasa. At sinabay na rin sa ating mga electric bill. Nagtaas na rin daw ng electric bill. So, yun lang po ang side effect niyan. At kung babasehan naman natin sa ating graph, ay patuloy pa rin ang pagdaos-dos ni Angat Dam mula May 1 at hanggang kasalukuyan ay patuloy pa rin talaga ang pagbagsak at pagdaos-dos ng water level ni Angat Dam. So kung pagsasamahin natin yung mula January hanggang ngayong month ay makikita nyo laki ng pagdaos-dos niyan. Dibali, ginagawa ko na po yung script para i-combine yung monthly na water levels ng bawat dam natin sa Pilipinas para magkaroon tayo ng annual dam water level sa Pilipinas. Ginagawa ko pa lamang po mga posts. Medyo wala pa tayo sa mood para mag-create ng script dahil mas complicated yun Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagdaos-dos ni Angat Dam. Ayan, napakapangit pa rin ng resulta. At kung pagtatabi naman natin kay Magat Dam, mukhang naka-recover na po si Magat Dam. Ayan. So, mula kahapon ay anong isang araw, ayan nasa critical level itong si Magat Dam. At mula kahapon, nag-recover agad si Magat Dam. Buti pa to si Magat Dam, medyo dumaos-dos siya nung umpisa, then nakapag-recover din kaagad. Ayan Kung titingnan niyo sa graph, ayan dumaos-dos siya, ayan, dumadaos-dos siya mula noong May 7 hanggang May 16, 2024. Dumaos-dos itong si Magat Dam. Tapos, nag-recover siya kahapon. Nag-recover kagad siya kahapon na nasa 175.42 mula sa 175.28. Tumaas siya, nag-recover siya sa 175.42. At ngayong araw, nasa 175.89 meters. So, buti pa itong si Magat Dam, nag-recover siya, nakapag-recover siya kahit papaano. Hindi kagaya ni Angat Dam,
dire-diretso pa rin talaga ang pagdaos-dos niya. So, napaka-bad news pa rin talaga, oh. Hanggang dito lamang siya nasa green level. Ayan, medyo okay pa siya dito hanggang May 8. Pero mula May 9, ay nag-critical level na siya hanggang ngayong araw. So, napaka-bad news po ang kaganapan sa water dam ni Angat Dam na patuloy pa rin ang pagdaos-dos nito. So, sa mga government officials natin, lalo sa mga hydrological center ni Pag-asa, gawan na po ninyo ng paraan ito dahil maapektuhan po ang marami sa ating mga kababayan kapag patuloy pa rin ang pagbagsak o pagdaos-dos ng Angat Dam. Despite na inulan ng mga nakarang araw sa Northern Luzon area, kabilang na ang Quezon City area. Pero wala pa rin nag-iepekto kay Angat Dam na patuloy pa rin ang pagdaos-dos nito. So, kung titingnan natin sa General Flood Advisory, halos like lamang ang nakikita ditong flash floods. So, wala pong nakataas na red flood warning. Ang posibleng bahain ang areas nito sa extreme Northern Luzon. Ang masasabi lamang natin dyan ay expected ang mga ilang moderate and some heavy rain showers, especially sa hapon sa gabi, dulot ng mga localized thunderstorms. Anyway, ganun po ang sitwasyon kay Angat Dam ay magiging patuloy pa rin ang pagdaos-dos niya. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Sabado, May 18, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, May 18, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.timoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin na-report ngayong umaga. Basic lang naman po dahil dynamic naman din yan na nag-updates. At visit na naman din sa aking weather station para sa mga, lalo na sa magre-reference sa Metro Manila. Lalagay ng ating panahon in real time gamit ang weather station sa Caloocan. Lalo na sa mga lagay ng pagkidlat, meron tayong real-time na lightning detection system. At makikita na ninyo yan sa aking dashboard. So maging sa mga data feeds,
mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.